pagdilat ko pala ng mata ko para makarating sa mga aganda kong office na ito. Aba, ngayon lang ako dumating, nakakaloka. Sa sasakyan ako nag-breakfast. Para, syempre, kahit matraffic ako, makakakain ako. But no. Oh, no, 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 no. I didn't know na aabutin ako ng lunchtime sa kalsada. Eh di sana naglagay na lang ako ng buffet table sa loob na sasakyan ko. Ganyan din naman. Okay. Eto here's my first tip sa ating government. First tip, dapat meron kayong mga sari-sari store man lang sa mga island ng highway o kahit sa mga choke points na matraffic sa EDSA. Para kung magutom yung mga nasa sasakyan, at least may mabibili silang foods. And since may mga existing takatak boys sa kahabaan ng EDSA, why not level up sila sa magiging food delivery service para sa mga ayaw mausukan o lumabas sa sasakyan. Maganda dyan, naka-bow tie, pagkatapos may vest, naka-shorts, para wala lang, para sexy, para ganito. Pasok. O, diba? Ang sexy, diba? O, kanin na lang ang ulo. Ayan na, kompleto na. Okay, thank you very much. Bongga. Okay, so now, for my second tip, the best way dyan is to know your space. Space, ayan, ganito ang space, totoo yan. And I can suggest, dapat lahat ng mga sasakyan, may mga hanging garden sa gilid ng gulong or sa side mirrors nila. Parang space lang ng bahay. Para di kayo mag-aaway ng mga kapitbahay mo. Pabonggahan kayo ng mga garden kung gusto nyo. Lagyan nyo pa ng mga fence para sure na ipinapaalam mo na yon ang space mo. Hindi ba? O hindi kayo mabobore kung hindi umuusad ang sasakyan. Pwede kang mag-gardening habang hinihintay mo ang... Tama, di ba? Very good. Ang malalang traffic at mababawasan pa ang pollution sa kalsada bilang may mga plants all over the place, right? Pero syempre, meron tayong mga rules dyan. Bawal maglagay ng fortune plant. Kasi ang tataas nun tumubo. Eh di, lugi ka na. Wala ka ng space, okay? Pero, paano naman ang mga hindi masyado nakakaluwag-luwag sa buhay? Mga walang cars. Well, I have a brilliant tip for all of you. Instead of taking the bus na hindi naman kikilos at siksikan pa, instead of going out para maglakad, there's a better, faster way. Third tip. Ito ang aking third tip. Charan! Magdala ka ng bamboo! Yes! Hindi siya makausad! You heard it right! Bamboo! Ayan! Hindi ba? Dapat alam mo muna kung gaano kalayo ang pupuntahan mo. Magpalasebo ka muna sa kawayang bitbit mo para matanaw mo sa taas at makompute mo mo pala ang distance ng lalakad mo. Then, cut the bamboo into two. Tapos, butasan mo ang bawat bamboo para may tapakan ka. And there you have it. Meron ka ng walking stick. Isa ka ng stilt walker. Pero if worse, if worse comes to worse, at talagang bumper-to-bumper situation ka na, well, wala na kayo ibang magagawa. Magdala ng banig. Yes, magdala tayo ng banig. That's my last tip. Tamang-tama, itong gabi ito, ilalatag mo ngayon sa bubong ng sasakyan mo at mag-stargazing ka. Titingnan mo kung may ulap, kung may stars, o uulan ba. O kaya, isama mo naman ang sweet mong jowa mo. Pwede? So, magkakaroon kayo ng free day. Bonggay, di ba? Yan po ang mga tips ko para ma-survive ang traffic sa metro kasi parang wala naman tayong magagawa at bilang wala namang ginagawa ang mga dapat gumawa. So until next time, this has been Chini La Chica na nagsasabing, why do you build it up? Just smile and give me some butter.